Ang Ninuno. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Emong. Taong 1942. Lugar ng Ilocos. Lolo Tasyo, galing po ako sa bayan kanina. Wala naman po yung mga katutubo na nagbebenta ng pinapahanap mo. Mukhang ilang araw na po silang hindi bumababa. Ano po bang kailangan yung gamot sa kanila? Sa makalawa pa po yata yung dating ni Tiyo eh. Wika ni Emong sa lolo na hirap ng huminga. Umaasa si Lolo Tasyo na mapapagaling ng gamot na mabibili lamang sa mga katutubo. Nagtitinda din ito ng mga pangontra at pampaswerte. Wala naman tayong magagawa kung hindi maghintay eh. Malay mo kinabukasan nandyan na sila. Nasubukan na din nating bumili ng gamot sa mga pagamutan pero tignan mo, hindi naman epektibo sa sakit ko. Wika ni Lolo Tasyo. Edad 65. Patuloy pa rin ito sa pag-ubo. Awang-awa si Emong sa matanda. Nais ng binatang guminhawa ang pakiramdam ng lolo. Kaya ng araw na yon, sinubukan ni Emong na magtanong sa mga kakilala kung may nakakaalam ba na pwedeng mapagkunan ng gamot, kagaya sa mga binibenta ng mga katutubo. Pero ni isa sa mga ito, walang nakapagsabi sa kanya. Inikot ko na po yung buong nayon. Wala talagang may alam kung saan makakakuha ng gamit ah. Kung alam ko lang sana kung saan nakatira yung mga katutubo, pupuntahan ko na yun eh, para merong mainom si Lolo. Wika ni Emong sa sarili. Narinig naman ito ng kapitbahay na si Aling Maring. Oh, Emong, nakasimangot ka na naman. Tungkol yan sa gamot ng Lolo Tasyo mo, ano? Puntahan mo na lang sila. Ay sa pagkakaalam ko, malapit ang komunidad nila sa talon sa bundok. Hindi ko alam ang eksaktong lokasyon, pero malalaman mo naman eh. Nag-iisa lang naman yung talong iyon sa Hilaga. Kaso dapat may kasama ka ha. Hindi biro ang pumasok sa teritoryo ng mga katutubo. Baka mapagkamalang kayong kaaway o masaktan pa kayo. Pero yun lang ang paraan para makakuha ka ng gamot. Wika ni Aling Maring. Natuwa naman si Emong sa narinig. Handa siyang suungin ng kagubatan kaysa makita ang matanda na naghihirap. Maraming salamat po, Aling Maring. Sa wakas, makukunan ko na ng gamot si Lolo. Isasama ko na lang po si Densyo para mas madali naming mahanap. Nang hapong iyon, pumunta si Emong sa matalik na kaibigan na si Densyo. Humingi ito ng pabor na samahan siya. Malaki ang tiwala ng binata sa kaibigan dahil mahilig itong mangaso at masanay sa kakawian. O Emong, napasyal ka ata. Mukhang importante ang sadya mo, sabihin mo na. Anong may tutulong ko sa'yo? Tanong ni Densyo. Nakita ito ni Emong na naghahasa ng patalim. Magandang hapon, kaibigan. Oo nga eh. Kailangan ko sana ng tulong mo. Naalala mo yung nakwento ko sa'yong may sakit si Lolo? Nalaman naming epektibo sa sakit niya yung gamot na itinitinda ng mga katutubong bumababa sa bayan. Kaso, ilang linggo ko na silang hindi nakikita eh. Mabuti na lang, nakwento sa akin ni Aling Maring kung saan sila nakatira. Pero delikado daw, kailangan ko ng kasama. Tugon ni Emong. Nahihiyaman. Kinapalan niya ang muka para sa pinakamamahal na lolo. Yung mga katutubo ba na malapit sa talon sa bundok? Doon sa bandang Hilaga? Ay nako, delikado nga doon. Mabangis yung tribo na naroon, lalo na kapag may tumapak sa teritoryo nila. Wika ni Densyo. Yun nga eh.
Pero ayoko namang pilitin ka kung ayaw mo. Nagbabakasakali lang naman ako. Bukas siguro susubukan ko magpunta doon para malaman kung bakit hindi na sila nagtitinda. At saka baka mabilan ko na din ang gamot si Lolo. Wika ni Emong. Ano ka ba, Emong? Wala naman akong sinabing hindi kita sasabahan eh. Pero kailangan nating maganda. Hindi lang tao ang mga naroon. Balita ko, tahanan din ng mga aswang yung daan papunta sa talon eh. Hindi na ako magtataka kung pagtungo natin doon, sasalubungin tayo ng mga aswang. Kaya kailangan meron tayo mga dalang gamit. Hindi pa mamasyal ang gagawin natin doon. Wika ni Densyo. Napagpasyahan ng dalawa na sa susunod na buwan sila pupunta sa tribo. Binilin din ni Densyo ang mga gamit na dadalhin. Bukod sa mga armas na meron siya, maging ang mga pagkain, maiinom at mapagpapahinghan sa 2 araw na pag-akyat. Tinuro din ni Densyo kay Emong ang mga simpleng paraan para malabanan kung anuman ang aatake sa kanila. Pagsapit ng itinakdang araw. Ano to, landa ka na ba? Mahaba yung lalakarin natin ah. Kaya siguraduhin mong dala mo yung mga kailangan natin. Nasabi mo ba kay Lolo Tasyo yung plano? Nagpaalam ka ba? Tanong ni Densyo. Huwag kang mag-alala at kumpleto ang dala ko. Pero hindi ko na pinalam kay Lolo na pupunta tayo sa bundok. Ang sabi ko, pupunta tayo sa kabilang bayan maghanap ng gamot niya. Hindi siya papayag kapag sinabi ko yung totoo. At saka mag-aalala yun sa akin. Tugon ni Emong. Napailing na lang si Densyo. Hindi niya masisi ang kaibigan. Labis ang pagmamahal nito sa lolo na tumayong magulang simula nang mamatay ang ama't ina. Bandang 8:00 ng umaga pinuntahan nila ang kabundukan. 1:00 nila narating ang paanan nito. Nako mga bata, kung nagbabalak kayong pasukin ng kakawyan, mabuting huwag yun ang ituloy. Mainit ngayon sa gubat, magmula nang mawala si Dalisay. Ang mabuti pa umatras na kayo. Bumalik na kayo sa lugar na pinagmulan niya. Wika ng matandang nakasalubong bago pa man akyatin ng kabundukan. Pero mahalaga ang pakay nila. Hindi papayag si Emong na matigil ang pagpunta niya sa tahanan ng mga katutubo. Maraming salamat po sa babala, Lolo. Pero hindi po kami pwedeng umurong eh. Nakasalalay po dito yung buhay ng lolo ko. Handa po ako sa kahit anong hirap. Kailangan ko lang po yung gamot na gawa ng mga katutubo. Tugon ni Emong. Nakatitig ito sa mata ng matanda. Huwag po kayo mag-alala, Lo. Aalis din naman po kami kaagad kapag nakuha na namin yung kailangan sa lugar. At saka sanay po ako sa gubat. Sigurado po akong magiging maayos ang lahat. Wika ni Densyo. Mukhang hindi na kayo magpapapigil. Bueno, patnubayan sana kayo ng mga bathala. Dali nyo ito. Buksan nyo kapag nasa panganib kayo. Wag nyo itong sisindihan sa ibang dahilan. Kapag nasa panganib lang. Maliwanag ba? Wika ng matanda habang inaabot ang itim na lampara. Bagamat nagtataka ang magkaibigan, tinanggap nila ito at sinabing tatandaan ang bili ng matanda. Kahit nakapasok na sila Emong sa gubat, nakita nila na naroon pa rin ang matanda, nakatitig lamang sa kanila. Misteryoso yung matandang yun ah. Bakit kaya parang sobra yung pag-aalala niya sa atin? Para saan kaya yung maliit na lampara? Parang ilang minuto lang yung itatagal niyan eh. At saka, hindi naman to makakagawa ng malaking liwanag. Wika ni Emong habang namimitas ng mga dahong nadadaanan. Hindi ko din alam pero sobrang seryoso ng matanda kaya ingatan mo yan. Baka yan nga ang magsalba sa buhay natin eh. At saka, itigil mo nga yung pamimitas sa mga halaman. Mamaya makagambala ka pa ng elemento eh.
wika ni Densyo. Kagad namang nahinto si Emong sa sinabi ng kaibigan. Bilib talaga ako sa'yo, Densyo, no? Marami ka talagang alam. Mabuti na nga lang sinamahan mo ako eh. Sigurado ko mag-isa ako. Kanina pa ako napano. Teka, saan ba yung daan papuntang Talon? Malayo pa ba tayo? Tanong ni Emong. Ano ka ba? Kakapasok lang natin nagtatanong ka kagad. Ang mabuti pa, bilisan mong maglakad. Kung hindi, iiwan kita. Kailangan bago magdilim, nasa malaking puno na tayo ng Nara. Tugon ni Densyo. Ang punong sinasabi ni Densyo, yon ang pinakaligtas na lugar. Sa oras na maabutan sila ng dilim sa ibang pwesto ng kagubatan, malalagay sila sa panganib. Matapos ang ilang oras ng paglalakad. Densyo, baka pwede naman tayo magpahinga kahit sandali. Bibigay na yung mga pako sa pagod eh. Wika ni Emong. Malayo na ang nalakad nila. Pero matarik ang kabundukan lalo na sa mga taong hindi sanay umakyat sa ganong lugar. Ayan kasi palagi kang nasa bahay eh. Hindi sanay ang mga buto mo at kalamnan sa pagod. Eh sige na, magpahinga ka na dyan. Pero bilisan lang natin. Malapit nang magdilim. Delikado. Wika ni Densyo. Ilang sandali pa mula nang magpahinga. Minadali na siya ng kaibigan. Narinig na nito ang tunog ng mga wakwak. Kailangan na nilang makarating sa puno ng Nara. Dalian mo na, Emong. Kung ayaw mong kainin tayo ng mga aswang. Narinig mo ba yung tunog kanina? Naglilibot na sila. Sagrado ang lugar malapit sa higanting puno ng Nara. Doon lang tayo ligtas laban sa kanila. Wika ni Densyo. Nagmamadali namang sumunod si Emong sa kaibigan. Ayaw din niyang maging pagkain ng mga aswang. Dahil sa oras na mangyari ito, mag-isa na lang si Lolo Tasyo sa buhay. Bakit pala hindi nakakalapit ang mga aswang sa punong yun? Takot ba sila sa Nara? Bakit hindi tayo kumuha ng kapirasong sanga para hindi tayo malapitan ng mga aswang? Tanong ni Emong. Hindi tumugon si Densyo. Nagpatuloy lang sa paglalakad. Halos abutan na sila ng takip silim sa daanan dahil sa kabagalan ni Emong. Mabuti na lang naroon si Densyo para alalayan ang kaibigan. Konti na lang, nandun na tayo. Siguraduhin mong makakabawi ka ng lakas mo mamaya. Maaga tayong aalis bukas para makarating tayo ng maaga sa lugar na makatutubo. Kung hindi ka sana babagal-bagal mas mabilis nating narating ang Talon. Wika ni Densyo. Ilang sandali pa ay narating na nila ang puno ng Nara. Kaagad naglagay ng mga pangharang si Densyo para makaiwas sa mga sorpresang pag-atake ng mga mababangis na hayop. Habang si Emong naman, nag-umpisa ng maganda ng makakain. Maghapon silang naglakad, kaya puro tubig lang ang laman ng tiyan ng dalawa. Densyo, matanong ko lang ilang beses ka na bang nakapunta dito? Totoo ba talaga yung tungkol sa mga aswang, kagaya ng kwento mo? Tanong ni Emong. Isang beses pa lang, pero kasama ko si Tio. Totoo ang aswang, Emong. Hindi pa nga lang ako nakakakita. Grupo kaming pumunta dito noon Kaya gwardyado itong puno na makasama namin. Puro pag-angil saka mga tunog mula sa kakauyan yung narinig namin Alam mo, Emong, imbis na isipin mo kung totoo ang aswang, magdasal ka na lang na hindi nila tayo dalawin dito. Hindi rin ako sigurado kung may bisa pa ang orasyong nakapalibot sa lugar na to. Mag-iisang dekada na magmula nang magawi kami dito. Tugon ni Densyo. Habang nasa itaas ng puno at tinatanaw ang malapit na kakauyan, hanggang sa meron siyang nakitang kakaiba. Magtatanong pa sana si Emong,
Pero sumenya si Densyo na wag mag-ingay. Mula sa pwesto, nakita niya ang nilalang na papalapit sa kanila. Hindi sigurado si Densyo, pero siguradong hindi ito normal na hayop. Sa tagal na nangangaso, alam niya kaagad kung hayop ba ang nasa kakawyan o hindi. Panatag na sana ang loob ni Densyo na lumisi ito ng landas. Pero nagulat na lang siya. Biglang bumahing ng malakas si Emong. Nang muling makita ni Densyo ang nilalang, diretso na itong papunta sa kinaroroonan nila. Mabilis na bumaba ng puno si Densyo. Kinuha ang mga sandata at pangontra. Kung sakaling aswang, maaaring meron silang pag-asa upang makaligtas. Bilisan mo, Emong. Balutin mo muna ng mga daon at tela yung manok. Baka makita tayo dahil sa amoy niyan eh. Magtago ka muna sa likod ng puno. Delikado tayo. Bukod sa mga aswang, marami ding mabangis na hayop na nandito sa bundok. Wika ni Densyo. Mabilis namang nagtago si Emong dahil sa takot. Alam niyang natataranta si Densyo. Hindi sigurado ang kanilang kaligtasan. Ang malas naman sa dami ng pagkakataon. Talagang ngayon pa sila dumaan sa lugar. Anong gagawin ko kapag sinugod nila ako? Tanong ni Emong. Umakyat ka sa puno. Pero kung aswang talaga yan, wala kang dapat ipag-alala. Kaya ko silang labanan. At isa pa, masusubukan din natin ang bisa ng orasyon sa lugar na to. Tugon ni Densyo. Tahimik lang na nag-aabang ang magkaibigan. Naririnig nila ang pagkaputol ng mga sanga dahil sa pagtapak. Meron ding mahinang pag-angil na tila hinihingal. Ilang sandali pa, tumambad sa harapan nila ang nakakatakot na nilalang. Ayon kay Emong, napakapangit ng itsura nito. Maging si Densyo na batikang mangangaso, hindi matiyak kung anong uri ito ng nilalang. Hanggang sa naghagi si Densyo ng itim na kahoy sa puno. Isa itong uri ng pangontra sa mga aswang, lalong-lalo na kapag tumama sa apoy. Emong, lumabas ka na dyan. Aswang ang isang to. Hanggat nandito tayo sa loob ng bilog paikot sa puno, wala tayong dapat ipag-alala. Tignan mo, hindi nga siya makatapak ng lagpas sa mga bato. Nakita ko din eh. Tinablan niya ng hinagis kong pangontra sa apoy. Ang problema, baka masundan tayo nito kinabukasan. Ano bang mangyari? Kailangan nating marating ang komunidad ng mga katutubo. Wala nang magpoprotekta sa atin pagkaalis natin sa puno ng nara. Wika ni Densyo. Pero kahit ganun, labis pa rin ang takot ni Emong sa nilalang. Pilit niyang pinakalma ang sarili at ipinagpatuloy ang paghahanda ng makakain. Habang yung aswang, paikot-ikot lang sa kinaroroonan nila. Nag-aabang ng pagkakataon kung sakaling makapasok siya doon sa loob. Densyo, wala ka bang pwedeng gawin para maitabo yung aswang na yan? Paano naman tayo matutulog kung nandyan lang yan? Baka mamaya pagising natin, wala na akong paa. Wika ni Emong. Hanggat walang masamang ginagawa sa'yo, wala tayong gagawin. Katulad natin sila eh. Nagugutom at nangangailangan. At saka Emong, tandaan mo, tayo ang pumasok sa teritoryo nila. Respetuhin pa rin natin sila. Ang mabuti pa, kumain na tayo at magpahinga. Mas mahirap ang paglalakbay natin bukas. Ipagdasal mo na wag umulan. Kung hindi, mas matatagalan tayo sa pag-akyat. Tugon ni Densyo. Naunawaan naman ito ni Emong. Nakalimutan niya na sila ang dayo sa lugar. Sumunod naman siya sa payo ni Densyo. Paidlip pa lang si Emong. Kaagad namang tinawag ng kaibigan ang pangalan niya.
Ano ba, Densyo? Akala ko ba gusto mo akong matulog? Ano bang kailangan mo? Teka, tignan mo. Nang imulat ni Emong ang mga mata, merong kapre na nasa itaas ng puno. Tahimik lang itong nakamasid sa kanila. Nakatitig lang sa kanila. Purong itimang balat. Mata lamang ang makikita. Sa labis na pagkagulat halos mapatakbo si Emong. Mabuti na lang nagawa siyang pigilan ni Densyo. Kung nagkataon, siguradong lalapain siya ng aswang sa oras na lumabas sa proteksyon ng puno. Ano ba yan, Densyo? Ang laki oh. Baka kainin tayo ng buhay niyan. Wika ni Emong. Pero pilit itong pinakalma ni Densyo. Kapre yan, tol. Huwag kang magpapalin lang sa itsura niyan. Hindi sila direktang umaatake. Dadaanin ka nila sa pananakot at panlilin lang. Mga elemento sila ng kalikasan. Hindi sila nangangain ng tao. Huwag ka lang magpapakita ng takot. Magiging maayos tayo. Iwasan mo na lang matulog. Baka pasukin ka niya sa panaginip mo. Wika ni Densyo. Dahil doon, nanatili silang gising hanggang sa sumapit ang madaling araw. Nakaupo lang sa malaking sanga ang kapre habang nakatitig sa kanila. Mag-aalas-6 na. Nagpa siya ang dalawa na mag-umpisa na muling maglakad. Nawala na rin ang presensya ng aswang sa paligid. Emong, wala na tayong magiging pahinga mula dito. Hanggang sa makarating tayo sa tahanan ng mga katutubo. Kung gusto mong makabalik ng buhay, huwag kang lalamya-lamya. Bilisan mo ang paglalakad. Kailangan makarating tayo doon bago magdapit hapon. Wika ni Densyo. Napatango na lang si Emong. Pagod at puyat dahil magdamag siyang gising. Dala ng presensya ng kapre. Katakot-takot na akyat baba ng gubat ang dinaanan ng magkaibigan. Meron pa silang nakita na mabangis na hayop, kagaya ng mga baboy ramo at ahas. Wala nang oras si Densyo para tugisin ang mga ito. Oras ang kalaban nila ng mga sandaling iyon. Matyaga nilang tinahak ang kasukalan ng gubat. Labis namang namangha si Emong sa layo ng lupain ng mga katutubo. Ang ibig sabihin, ganito kalayo ang binabaybay nila pababa ng bayan para makapagtinda ng mga gamot. Tapos pagdating sa bayan, babaratin lang sila ng mga mamimili. Todo pa ang tawad. Wika ni Emong. Nakonsensya si Emong dahil isa siya sa mga mamimili. Mahilig itong tumawad sa mga tindang gamot ng mga katutubong tendero. Sinabi ni Emong sa sarili, kung sakaling babalik ito sa pagtitinda sa bayan, sisikapin niyang bilhin ng mga paninda sa tamang presyo. Ilang sandali pa narating na nila ang talon. Nandito na tayo. Konti na lang. Makikita na natin kung saan sila nakatira. Maganda ka, Emong. Malaking posibilidad na akalain nilang makalaban tayo. Maging alerto ka sa paligid. Wika ni Densyo. Bago tumuloy sa paglalakad, minabuti muna nilang magpahinga sa balon. Mataas pa ang araw. Mas maaga nila itong narating kaysa sa tansya ni Densyo. Tuyong-tuyo na yung lalamunan ko, gutom na din ako. Ang mabuti pa, kumain na tayo habang nandito pa. Baka mamaya, wala tayong makain sa pupuntahan natin. Wika ni Emong. Kagad niyang hinanda ang makakain. Gumawa na din siya ng apoy na paglulutuan. Habang si Densyo naman, sumubok na makahuli ng isda sa ilog. Matapos magluto, kumain ang dalawa. Habang nangyayari ito ay nakarinig sila ng tapak sa mga putol na sangang nakapaligid. Maya-maya pa, may tumama sa leeg nila at kagad nawala ng malay.
Emong, Emong gumising ka. Nasaan tayo? Tanong ni Densyo. Pero mahimbing ang tulog ni Emong. Ramdam pa rin ni Densyo ang pamamaga ng leeg. Nilibot ni Densyo ang paningin. Napagtanto na nasa loob sila ng kubo. Sarado ang mga pintuan. Madilim. Kaya inakala ng mga ito na gabi na. Marahang iminulat ni Emong ang mga mata. Kinapa din ang paligid dahil walang makita. Natamaan niya si Densyo. Densyo, ikaw ba yan? Nasaan tayo? Anong nangyari? Tanong ni Emong. Pareho silang walang alam sa nangyayari at kung bakit sila naroon. Biglang bumukas ang pintuan at tumambad sa kanila ang dalawang malaking lalaki. Kaagad naman itong nakilala ni Densyo na nagmula sa tribong hinahanap. Itinayo sila ng mga ito. Pinalakad papunta sa mas malaking kubo. Hanggang sa nakita nila ang pamilyar na matanda. Maligayang pagdating sa maliit naming komunidad. Mabuti naman, nagawa niyong makaligtas. Mukhang napag-aralan niyo ang pasikot-sikot ng gubat. Wika ni Tandang Teryo. Labis na nagulat ang magkaibigan. Ang matandang nasa harapan, ito ang nagbigay sa kanila ng itim at maliit na lampara. Teka Tatang, di ba kayo yung nandun sa pasukan ng bundok? Yung matandang nagbigay sa amin ng lampara. Nandito po pala kayo. Paanong nauna pa kayo sa aming nakarating dito? Tanong ni Emong. Siniko naman ito ni Densyo dahil tila walang respeto kung makipag-usap sa matanda. Pagpasensyaan niyo na po tong kaibigan ko. Bihira po kasing makalabas ng bahay kaya hindi marunong makipag-usap sa ibang tao. Maraming salamat po pala sa pag-imbita. Ako nga po pala si Densyo. Eto namang maingay na kasama ko, si Emong. Pagpapakilala ni Densyo. Walang anuman, iho. Tawagin niyo na lang akong Tandang Teroy. Tama kayo. Dito ako nakatira. Nasa 2 dekada na din ang nakakaraan nung una kong tumira dito. Ano ba talagang sadya niyo sa lugar namin? Tanong ni Tandang Teroy. Naparito po sana kami para makabili ng gamot eh. Sigurado po kung kayo ang gumawa ng mga itinitindang gamot ng mga kasama nyo dito. Doon lang po kasi bumubuti ang kalagayan ni Lolo. Magdamag po siyang hinihingal at saka inuubo. Nilakasan ko na po ang loob ko. Nagpasama sa kaibigan ko para sadyain kayo. Hindi na po kasi bumababa sa bayan yung mga kasama nyo eh. Wika ni Emong. Natutuwa akong marinig na maraming natutulungan ang mga gamot na nagmumula dito. Matagal din naming inaral at sinubukan ng mga binababang gamot sa bayan. Gusto naming matiyak na matutulungan ang mga nangangailangang may karamdaman. Pero ang ikinalulungkot ko, tumigil na kami sa paggawa ng gamot. 3 linggo na ang nakakalipas. Dinapuan ng kakaibang karamdaman si Dalisay. Mula noon, unti-unti nang nanghina ang katawan niya. Hanggang sa hindi niya na nakayanan, namatay na si Dalisay. Wika ng matanda. Nanlumo si Emong sa mga narinig. Pero wala itong ideya kung sino ang tinutukoy ni Tandang Teroy. Hanggang sa hindi na nakatiis si Emong, natanong ito kay Tandang Teroy. Pasensya na po kayo Pero sino po ba si Dalisay? At saka anong kinalaman niya sa paggawa ng gamot? Tanong ni Emong habang si Densyo naman. Tahimik lang na nakikinig sa usapan ng dalawa. Si Dalisay. Siya ang taong kumupkup sa akin
nung panahong nasa bingit na ako ng kamatayan. Si Dalisay, ang babaylan ng tribong ito, at tanging may sapat na karunungan sa paggawa ng pinakamabisang mga gamot. Pasensya na kayo mga bata, pero puro pag-alalay lang kay Dalisay ang nasubukan kong gawin. Wala kong sapat na kaalaman sa hinahanap niyong lunas. Wika ni Tandang Teroy. Matapos ang usapan, sinama ni Tandang Teroy ang dalawa sa lugar kung saan naroon ang bangkay ni Dalisay. Naroon ito sa isang lugar, napapalibutan ng mga malalapad at itim na bato. Nakaimlay ang bangkay ng babaylan sa tila palapad na puting marmol na napapalibutan ng matatandang taga-tribo. Ayon kay Dalisay, bago pa man siya bawian ng buhay, isang pangkat ng mga mambabarang ang nakatunggali niya. Sa kasamaang palad, nagawa siyang matalo ng sanib puwersa ng mga malalakas na mambabarang. Wika ng matanda. Naging banta sa kanilang gawain ang pakikialam ni Dalisay sa mga taong nabibiktima sa bayan. Malakas si Dalisay, pero kahit anong husay, wala siyang laban sa apat na mambabarang na may hiram na kakayahan mula sa demonyo. Nga po pala, baka po meron pa kayong natatago na gamot. Kaya nga po ako pumunta dito eh. Sobrang kailangan ko po ng gamot para sa lolo ko. Nakikiusap po ako, baka pwede niyo pong subukan na gumawa. Wika ni Emong. Pero ayon sa matanda, maaari niyang subukan pero walang kasiguraduhan na kagaya ito ng gawa ng guro at tagapagturong si Dalisay. Sa pagpapatuloy ng kwento ng matanda, kung sakaling kasama lamang siya ng matandang babaylan, nung araw na nakaharap ang mga mambabarang, naipagtanggol sana niya ang matanda dahil may karunungan siya sa pakikipagkumbate, habang si Dalisay naman sa pagpapagaling at panggagamot. Ano, Emong? Antayin ba nating magawa ni Tandang Teryo ang gamot? O uwi na lang tayo? Ikaw ang magpasya. Tanong ni Densyo. Ayon sa matanda, aabutin siya ng 5 araw sa paggawa dahil mahirap makuha ang sangkap ng gamot. 2 araw para sa paghanap at 3 araw naman sa proseso. Nandito na tayo eh. Hintay na lang natin. Wika ni Emong. Nagkasundo ang mga ito na intayin ng gamot. Sa ilang araw na pamamalagi sa tribo, marami silang bagay na natutunan, lalo na mula kay Tandang Teryo, tungkol sa pakikipaglaban sa aswang at mga nilalang sa kaliwa. Dagdag pa ng matanda, magagamit nila ito sa pagbaba ng kabundukan. Natitiyak niya na maraming nilalang na nakasunod sa magkaibigan, nag-aabang lamang ng tamang pagkakataon. Isang gabi, naisipan ni Emong na lapitan kung saan naroon ang katawan ng babaylang si Dalisay. Naisip niyang magpasalamat sa mga kabutihan nito sa mga kabaryo. Kung tutuusin hindi naman niya pananagutan na tulungan pa ang mga ito. Pero habang papalapit si Emong, napansin niyang tila nakatulog ang mga bantay. Walang malay ang mga ito sa hindi malamang dahilan. Teka, ang sabi ni Tandang Teryo, hindi pwedeng maiwang walang bantay ang bangkay ni Dalisay. Bakit tulog yung lahat? Sandali nga, sasabihin ko kay Tanda. Wika ni Emong. Pakbang na sana pabalik si Emong, pero narinig niya ang tinig ni Densyo sa likuran. Diyan ka lang, Emong. Bantayan mo ang katawan ng babaylan. Ako na ang tatawag. Iba ang kutob ko. Wika ni Densyo. Kinabahan si Emong. Kapag natataranta ang kaibigan,
ibig sabihing totoong nasa peligro sila. Kaagad nilapitan ni Emong ang bangkay ng babaylan at inilabas ang itak. Nilibot ang kanyang paningin para masigurado na walang nilalang na pasikretong nagtatago. Hoy bata, kung ako sa'yo, iwan mo ang katawan ng matandang babaylan. Kung ayaw mong mamatay, huwag ka nang makialam. Wika ng tinig. Dahan-dahan itong lumitaw mula sa madilim na parte ng gubat. Nakita ni Emong ang totoong itsura nito. Isang matanda na malapusa ang mga mata. Nangingitim ang mga ngipin at kuko. Napakahaba ng buhaghag na buhok. Tanga nito ang mahabang tungkod na merong nakapalibot na maraming ugat. Nakakapagtaka. Hindi ka naapektuhan sa ginawa ko. Mukhang hindi ka taga-tribo. Pero hindi bale. Ang kaibigan ko na ang bahala sa'yo. Muling wika nito. Lumapag sa likuran ng matandang mambabarang ang aswang. Mas nakakatakot ito kumpara sa nakita nila sa may puno ng nara. Hindi na malaman ni Emong ang gagawin hanggang sa makarinig siya ng tinig ni Densyo at tandang Teryo. Sinasabi ko na nga ba? Hindi magtatagal, magpapakita ka uli. Malakas ang kutob ko. Isa ka sa dahilan ng kamatayan ni Dalisay. Ikinalulungkot ko. Hindi mo pwedeng kunin ang katawan ng babaylan. Tensyo, Emong, panahon na para tumulong kayo. Wika ni tandang Teryo. Hindi malinaw sa kanila ang intensyon ng mambabarang, pero nais nitong makuha ang bangkay ni Dalisay. Nakahanda na sa pakikipaglaban si Densyo, habang si Emong naman ay nagdadalawang isip. Ilang araw na siyang naturuan ni tandang Teryo. Sa tingin niya, hindi ito sapat para magawa niyang kalabanin ang aswang. Nag-umpisang sumalakay ang nilalang. Hinarap ito ni Densyo, habang si tandang Teryo naman nag-usal ng mga orasyon upang kontrahin ang binabato ng mambabarang. Ramdam nila Emong ang bigat ng presensya sa paligid at ang matinding tagisan ng orasyon ng dalawang matanda. Emong, huwag kang tumunganga dyan. Tulungan mo ko kung gusto mo pang makauwi sa lolo mo. O baka gusto mo lang mamatay dito? Hahayaan mo na lang bang mamatay ang lolo mo sa sakit niya? Wika ni Densyo. Napukaw ang isipan ng binata. Kagad inamba ang patalim sa aswang. Dalawa laban sa isa. Bagamat hindi pa gaanong biyasa sa patalim si Emong, nakakaya niyang sabayan ang galaw ni Densyo. Nag-uumpisa ng bumigat ang mga atake ni Emong. Napapatras na ang aswang na nooy nakatitig sa mambabarang. Nang mawala saglit ang atensyon nito sa dalawa, naibaon ni Emong at Densyo ang kanilang patalim. Humandusay sa lupa ang aswang. Marahang nagbalik sa anyong tao. Isang dalaga. Tinatawag nito ang mambabarang. Walang silbing aswang. Dalawang bagito. Napabagsak ka. Wika ng mambabarang. Nagsalita ito ng mga orasyon. Biglang hindi nakagalaw si Emong at Densyo. Mabuti na lang. Kagad gumalaw si tandang Teryo. Natulungan niya ang dalawa. Makinig ka sa akin, bata. Kaya kong pagalingin ang lolo mo sa karamdaman niya. Sa isang kondisyon, kailangan mong magpasailalim sa kapangyarihan ko. Sisiguraduhin kong gagaling ang lolo mo at mas lalakas ka pa. Mas malakas sa kaibigan mo at sa matandang to. Wika ng mambabarang.
Sa isang banda, napaisip si Emong nakagatin ang alok ng mambabarang. Pero mas nanaig sa binata ang sama nila ni Densyo at sakripisyo nito na masamahan siya sa kabundukan. Maraming salamat sa alok mo. Pero hindi ako tuto. Wika ni Emong. Tumagal pa ng ilang minuto ang pakikipaglaban ng mambabarang. Hindi hamak na mas malakas nga ito kumpara sa aswang. Sa isip ni Emong, kung 4 na ganito kalakas ang kalaban ng babaylan, siguradong wala talaga itong laban. Sa tagpong iyon, sugatan na si Tandang Teryo. Dumudugo na ang ilong sa mabigat na mga orasyon na sinasangga mula sa mambabarang. Biglang naalala ni Emong ang maliit na lamparang nasa kanya. Kaagad niya itong inilabas at sinubukang sindihan. Sa isang iglap, bagya silang nakaramdam ng pagyanig. Laking gulat ng dalawa. Isang tikbalang ang lumabas sa harapan nila. Kaibigan, muli tayong nagkita. Pasensya na sa abala, pero kailangan namin ng tulong mo. Wika ng matanda sabay turo sa mambabarang. Talagang nagtawag pa kayo ng kakampi. Tignan natin kung may magagawa yan. Wika ng mambabarang pero nagulat ito. Kumilos ang tikbalang. Sa isang iglap lang, wala na ang tikbalang at wala na rin ang mambabarang. Ano pong nangyari, Tandang Teryo? Nasaan na po yung mambabarang? Nasaan na po yung tikbalang? Tanong ni Emong. Iniikot niya ang tingin sa lugar. Huwag kang mag-alala, Emong. Ang tikbalang na nakita mo, yon ang gabay ni Dalisay. Isinama niya na ang mambabarang sa mundo niya. Kailanman, hindi na yon makakabalik sa mundo natin. Maraming salamat sa inyo. Hindi nagawa ng mambabarang na makuha ang katawan ng babaylan. At bilang kapalit, natapos ko na ang gamot na kailangan ng lola mo. Kinabukasan, ipapatid ko kayo sa paanan ng kabundukan para masiguradong makakauwi kayo ng ligtas. Wika ni Tandang Teryo. Natanong naman ni Emong kung kailan ang magiging libing ng babaylan. Ang sagot nito, hindi niya alam. Nag-iintay sila ng senyales mula sa kalikasan. Pagsapit ng umaga, sinamahan sila ng 4 na kalalakian. Nagmula sa katutubong tribo. Ibang daan ang tinahak. Hindi na sila inabot ng gabi sa pagbaba ng kabundukan. Nagpasalamat ang magkaibigan at nagpatuloy ng maglakad pauwi ng tahanan. Sasama muna ako sa inyo ha. Nabitin ako dun sa inihaw na manok sa gubat eh. May utang ka pa sa akin, paborito ko yun eh. Igawa mo ako ulit pagdating sa bahay niyo. Walang pagdadalawang isip na sumang-ayon si Emong. Pagkarating ng tahanan, kagad pinainom ni Emong ang gamot na gawa ni Tandang Teryo. Nagpasalamat naman ang binata dahil ilang araw lang ang lumipas. Tuluyan ang gumaling ang karamdaman ng matanda. Lumipas ang ilang buwan. Muling bumalik sa pagtitinda ang mga katutubo. Napag-alaman nila Emong na may bagong hirang nababaylan na ang tribo. Ito ay sumasailalim sa paggabay ni Tandang Teryo. Nanatili ang kanilang pagkakaibigan. Patuloy silang tinulungan ng mga katutubo upang magamot ang sakit ng lolo ni Emong. Kahit kailan, hinding-hindi makakalimutan ng dalawa na minsan nilang naipagtanggol ang bangkay ng babaylan.